Sa video na ito, matutuklasan mo kung bakit tumatanggi ang katawan mong matulog kahit pagod ka na. Kung bakit pumipikit ang mga mata mo pero ayaw tumigil ng utak mo. At kung bakit milyon-milyong tao ang tahimik na nagdurusa gabi-gabi nang hindi alam ang totoong dahilan. Ang video na ito ay hindi libangan. Ito ay impormasyong matagal nang hinihintay ng katawan mo. Kung pinapanood mo ito sa gabi, pagod, frustrado, at nagtataka kung bakit hindi na natural ang tulog, para sa iyo ang mensaheng ito. Maging malinaw tayo. Kung ikaw ay humihiga sa kama ng ilang oras na nakatitig lang sa kisam, nagigising ng 2 oras o 3 oras ng umaga na medyo mabilis ang tibok ng puso, pagod pa rin sa umaga kahit nakapagtulog di. Umaasa sa pills, o mga remedyo na hindi na gumagana. Kailangan mong panoorin ang video na ito hanggang dulo. Dahil sa huling mga bahagi, ipapaliwanag ko kung bakit karamihan ay nabibigo, kung kailan hindi dapat gamitin ang paraang ito, at kung paano lalong lumalala ang tulog kapag mali ang ginawa. Bago tayo magpatuloy, magkomento sa ibaba at sabihin kung saan ka nanonood. Bansa, lungsod, o baryo. Ipaalam ang boses mo. Ngayon, sagutin mo ito ng tapat. Nasabi mo na ba sa sarili mo? Bakit hindi na ako makatulog tulad ng dati? Kung pumasok na sa isip mo ang tanong na yan, ay comment ang face ngayon mismo. Ang channel na ito, Gintong Sustansya, ay may isang layunin. Sabihin sa iyo ang totoo tungkol sa kalusugan mo, kahit walang ibang gumagawa nito. Kung naniniwala ka na ang kaalaman ay nakapagliligtas ng buhay, mag-subscribe na ngayon at i-on ang notification bell. Dahil ang matututunan mo ngayon ay maaaring magprotekta sa katawan mo bukas. Pag-usapan natin ang bagay na hindi ka binabalaan ng iba. Ang kakulangan sa tulog ay hindi lang pagod. Unti-unti nitong sinisira ang memorya, blood pressure, blood sugar, mood, immune system. Ayon sa mga sleep expert, ang matagal na kulang sa tulog ay konektado sa stroke, sakit sa puso, diabetes, depresyon, at maagang pagtanda. Pero walang nagsasabi nito hanggang huli na ang lahat. Kung sang-ayon ka na ang tulog ay hindi opsyon, ito ay pangkaligtasan. I like ang video ngayon. Narito ang masakit na katotohanan. Hindi sira ang katawan mo. Hindi mahina ang utak mo. Hindi ka tumatanda lang. May kulang na mahalagang bagay sa katawan mo at ngayong gabi, maintindihan mo na kung ano yon. Manatili ka. Huwag mag-skip. Huwag mag-multitask. Dahil pag natapos ang video na ito, iba na ang tingin mo sa tulog. At kung kahit isang bahagi ng mensaheng ito ay tumama sa iyo, ay comment ang inanonood yay Ranyay. Ngayon, magpatuloy tayo. Linawin natin ito. Hindi ikaw ang pumapalya sa tulog. Ang tulog ang pumapalya dahil may imbalance sa loob ng katawan mo. Sinasabihan ang karamihan ng mag-relax ka. Huwag mag-isip. Ipikit mo lang ang mata mo. Walang silbi ang payong iyan. Dahil ang tulog ay hindi desisyon. Ito ay isang biological na reaksyon. At kapag nakablock ang reaksyong iyon, walang magagawa ang lakas ng loob. Makinig ka ng mabuti. Ayon sa mga neurologist at sleep researcher, may 4 na tahimik na sleep killers na sumisira sa pahinga ng milyon-milyong tao, lalo na ang mga adulto at seniors. Dahilan #1, kakulangan sa magnesium. Ang magnesium ang mineral na nagsasabi sa nerves mo na kumalma. Kapag kulang ang magnesium, laging tensyonado ang muscles. Gising ang utak. Ayaw bumagal ng tibok ng puso. Ipinaliwanag ni A.C. Caroline Dian, isang eksperto sa magnesium, na karamihan sa mga adulto ay kulang nito dahil sa modernong pagkain at stress. Kaya pakiramdam mo pagod ang katawan mo. Pero gising na gising ang isip mo. Kung naranasan mo ng pagod ang katawan pero gising ang utak, ay comment ang AI na yan. Dahilan #2, biglang bumababa ang blood sugar habang natutulog. Ito ang ikinagugulat ng karamihan.
Kapag sobrang bumaba ang blood sugar mo sa gabi, naglalabas ang katawan ng adrenaline, cortisol. Mga stress hormone ang mga ito. At ano ang ginagawa ng stress hormones? Ginising ka nila. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang biglang nagigising sa pagitan ng 2 oras at 4 oras ng umaga, malakas ang tibok ng puso, mabilis ang isip, minsan may kaba pa. Ayon sa mga functional medicine doctor, isa ito sa pinakakaraniwang nakatagong dahilan ng paggising sa gabi. Kung nagigising ka sa parehong oras gabi-gabi, ay comment ang bias ngayon. Dahilan #3, masyadong mataas ang cortisol sa gabi. Dapat mababa ang cortisol sa gabi at mataas sa umaga. Pero binabaligtad ito ng stress. Kapag mataas ang cortisol sa gabi, hindi ka mapakali. Hindi tumitigil ang isip mo. Ayaw mag-relax ng katawan mo. Ipinaliwanag ni Andrew Huberman na ang modernong stress ay naglalagay sa nervous system sa tuloy-tuloy na fight or flight mode. At hindi ka makakatulog kung iniisip ng katawan mo na may panganib. Kung sinusundan ka ng stress hanggang sa kama. I like ang video na ito ngayon. Dahilan #4, pamamaga sa utak, brain inflammation. Bihirang pag-usapan ito. Ang maling pagkain, kulang sa tulog, at matagal na stress ay nagdudulot ng pamamaga sa utak. Kapag inflamed ang utak, humihina ang sleep signals. Bumababa ang melatonin. Nawawala ang deep sleep. Nagbabala ang mga sleep specialist na ang inflammation ay ginagawang mababaw at putol-putol ang tulog, hindi tunay na pahinga. Kung nagigising ka na parang hindi ka natulog, i-comment ang parang walang laman. Iyan ay matinding katotohanan. Karamihan sa problema sa tulog ay hindi psikolohikal. Ito ay kemikal. Kaya, hindi na gumagana ang tsaa. Nawawala ng bisa ang pills. At walang silbi ang relaxation. Humihingi ng suporta ang katawan mo, hindi pampatulog. Kung sang-ayon ka na ang katawan mo ay karapat-dapat sa totoong solusyon. I comment ang Laya. Bakit mahalaga Dahil ang mahinang tulog ay unti-unting sumisira ng hormones, memorya, blood pressure, blood sugar, emotional stability. At walang nagsasabi nito hanggang may nasira na. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong magpatuloy sa panonood. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung bakit lalong pinapalala ng mga sleep medication ang problemang ito, kahit pa nangangako sila ng ginhawa. Mag-subscribe na sa Gintong Sustansya para hindi mo makaligtaan ang maaaring magprotekta sa kalusugan mo. Huwag kang aalis. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang isang seryosong bagay. Mga sleeping pills. Hindi ang mga advertisement. Hindi ang basta-bastang reseta ng ilang doktor. Kundi kung ano talaga ang ginagawa ng mga ito sa loob ng katawan mo. Maging direkta tayo. Ang mga sleeping pills ay hindi lumilikha ng totoong tulog. Lumilikha sila ng kawalan ng malay. Malaki ang pagkakaiba. Ang tunay na tulog ay dumadaan sa malalalim na yugto, lalo na ang deep sleep at real sleep kung saan inaayos ng utak ang sarili nito. Bumabalik sa balanse ang hormones. Naibabalik ang memorya. Nababawasan ang inflammation. Nilalampasan ng karamihan sa sleeping pills ang mga yugtong ito. Ayon kay Matthew Walker, may akda ng early we sleep, pinapatumba lang ng mga sedative ang utak nang hindi ibinibigay ang mga benepisyo ng natural na tulog. Kaya maraming tao ang nagigising na. Mabigat ang pakiramdam. Malabo ang isip. Disoriented. Walang emosyon. Kung nakainom ka na ng pill pero pagod pa rin kinabukasan. Ay comment ang inaranasan ni N.A. Yan itagong side effect na hindi sinasabi. Narito ang bihirang pag-usapan. Ang pangmatagalang paggamit ng sleep medication ay inuugnay sa pagkahina ng memorya, mas mataas na panganib ng demensya, depression, mahinang immune system,
May mga pag-aaral na nagpapakita na ang madalas gumamit ng sleeping pills ay may mas mababang brain activity sa mga bahagi ng utak na responsable sa memorya at pagkatuto. Ibig sabihin, maaaring natutulog ka pero mas mabilis tumatanda ang utak mo. Kung kahit kaunti ay nag-aalala ka rito. I comment ang waya. Dependency, then itahimik inebitad. Isa pang masakit na katotohanan. Tinuturuan ng sleeping pills ang utak mo na huwag nang matulog ng natural. Natuto ang utak na, hindi ko na kailangang gumawa ng melatonin. May pill naman. Sa paglipas ng panahon, kailangan ng mas mataas na dose. Tumitigil sa pag-ubra ang pills. Nagiging imposibleng matulog nang wala ang mga ito. Tinatawag ito ng mga doktor na tolerance at dependency. Kung naranasan mo nang magdagdag ng dose o magpalit ng gamot, I comment ang ito to Eki. Bakit hindi pinapalala nila Venhi paggising es gabi? Narito ang ikinagugulat ng karamihan. Maraming sleep medication ang nawawala ang epekto sa kalagitnaan ng gabi. Kapag nangyari yon, tumataas ang cortisol. Dumadami ang adrenaline. Biglang nagigising ang utak. Kaya maraming umiinom ng pills ang nagigising ng 2 o 3 ng umaga, may kaba, gising na gising ang isip. Hindi inayos ng pill ang problema, tinakpan lang ito pansamantala. Kung nagigising ka pa rin sa gabi kahit may gamot. I comment ang waya. And emotional eye pressure. Pag-usapan natin ang mas malalim. Binabago ng mahinang tulog kung sino ka. Maraming gumagamit ng sleep medication sa matagal na panahon ang nagsasabing nakakaramdam sila ng iritasyon, pamamanhid ng emosyon, kawalan ng saya, mas mataas na anxiety. Nagbabala ang mga sleep expert na ang tulog na dulot ng gamot ay pinapahina ang emosyonal na pagproseso. Hindi ka lang nawawala ng pahinga, nawawala rin ang koneksyon mo sa sarili mo. Kung nakaramdam ka ng pagiging manhid o malayo sa sarili, I comment ang inaintindihan ni Iti Banhe dahilan kung bakit mahalaga Benji Natural Ned suporta. Ang video na ito ay hindi tungkol sa pagsisi. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa katawan mo ng kung ano talaga ang kailangan nito. Sa halip na piliting patigilin ang utak, kailangan nating pakalmahin ang nervous system. I-stabilize ang blood sugar. Ibaba ang stress hormones sa gabi. Suportahan ang melatonin. Kung naniniwala ka na ang katawan mo ay karapat-dapat sa totoong tulog, hindi sedasyon. I like ang video ngayon. Huwag ka munang aalis. Dahil sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung bakit isang kutsara lang, kapag ininom sa tamang oras, ay makakatulong sa malalim at natural na tulog, at kung bakit karamihan ay maling-mali ang paggamit nito. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung gusto mo ng katotohanan, hindi uso. Manatili ka. Ngayon, makinig kang mabuti, dahil dito nagsisimulang maintindihan ng karamihan kung ano talaga ang sinasabi ng katawan nila. May isang prinsipyo sa human biology na halos wala nang nag-uusap. Simple ito, pero makapangyarihan. Kapag binigyan ang katawan ng tamang suporta, sa tamang oras, at sa tamang dami, alam nito kung paano pagalingin ang sarili. Hindi ito tungkol sa maraming iniinom. Hindi ito tungkol sa komplikadong routine. At lalong hindi ito tungkol sa pagpilit ng tulog. Ito ay tungkol sa isang kutsara. Hindi 2. Hindi 3. Isa lang. Dahil tumutugon ang katawan sa eksakto, hindi sa sobra. Iniisip ng karamihan na kapag mabuti ang isang bagay, mas mabuti kung mas marami. Isa ito sa pinakamalaking pagkakamaling sumisira sa tulog ngayon. Ang sobra-sobrang maling bagay sa gabi ay pwedeng mag-overstimulate ng utak, magpataas ng blood sugar, mag-activate ng digestion sa oras na dapat nagpapahinga ang katawan. At kapag nangyari iyon, nawawala ang tulog. Ayon sa mga nutrition expert at functional medicine doctor, sobrang sensitibo ang utak at nervous system sa gabi. Ang anumang iniinom mo bago matulog ay maaaring magpakalma o magpagising sa sistema.
Kaya mahalaga ang oras. Ang kinakain o iniinom mo sa araw ay iba ang epekto kaysa sa gabi. Sa gabi, naghahanda ang katawan sa repair mode. Nagbabago ang hormones. Bumabagal ang digestion. Nag-iba ang gawain ng atay. Naghahanap ang utak ng senyales ng kaligtasan. Kapag nakaramdam ang katawan ng kawalan ng balance, lalo na sa blood sugar o stress hormones, hindi nito pahihintulutan ang malalim na tulog. Sa halip, pinapanatili ka nitong kalahating gising. Mababa at putol-putol na tulog. Mukhang tulog pero hindi kailanman nakakapahinga. Iyan ang dahilan kung bakit maraming nagsasabi. Natulog naman ako pero parang hindi. Kung pamilyar sa iyo ang pangungusap na yan, ay type ang FIES ngayon. Narito ang katotohanang bihirang marinig. Hindi kailangang patumbahin ang katawan para makatulog. Kailangan nitong makaramdam ng ligtas. Ligtas ang blood sugar. Ligtas ang hormones. Ligtas ang nervous system. Kapag nasa ayos ang mga ito, kusang dumarating ang tulog. Ipinaliwanag ng mga eksperto na kahit maliit na dami ng tamang natural na suporta ay kayang magpadala ng malakas na mensahe sa utak. Ligtas ka, pwede ka nang bumitaw, pwede ka nang magpahinga. Pero dapat eksakto ang dami. Isang kutsara lang ay sapat para suportahan ang atay, pakalmahin ang stress response, at pigilan ang pagtaas ng adrenaline sa gabi nang hindi binibigla ang sistema. Kapag sobra, pwede itong bumaligtad ang epekto. Dito pumapalya ang marami. Naririnig nila ang tungkol sa natural remedies, pero ginagamit nila ito na parang gamot, sobra, madalas, at maling oras. Pagkatapos sasabihin nila, hindi gumana. Hindi mali ang paraan. Mali ang paggamit. Kung sang-ayon ka na ang katawan ay nangangailangan ng balanse, hindi puwersa. I like ang video ngayon. Ang pinag-uusapan natin dito ay hindi sleep trick. Ito ay biological signal. Isang tahimik na mensahe sa utak na nagsasabing, ayos lang ang lahat. Hindi mo kailangang magbantay. Ang mensaheng iyon, kapag tama ang paghahatid, ay kayang baguhin ang buong gabi. At sa susunod na bahagi, ibubunyag ko kung ano mismo ang isang kutsarang iyon, bakit sinusuportahan ito ng mga eksperto, at paano ito gumagana sa loob ng katawan mo habang natutulog ka. Huwag kang mag-skip. Dahil kapag mali ang pag-inom nito, mawawala ang lahat ng benepisyo. Ngayon, sasabihin ko na sa iyo ng eksakto kung ano ang isang kutsarang iyon at kung bakit nagulat maging ang mga health expert. Ito ay raw honey. Hindi processed honey. Hindi flavored syrup. Hindi murang klase na puno ng asukal. Raw honey. Mahalaga ito kaya huwag mo itong lampasan. Sa loob ng maraming henerasyon, ginagamit na ang pulot bago matulog, pero ngayon lang ipinaliliwanag ng modernong agham kung bakit napakalalim ng epekto nito, lalo na sa mga taong nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Habang natutulog ka, ang utak mo ay umaasa sa tuloy-tuloy na supply ng glucose. Hindi biglang taas. Hindi biglang bagsak. Kundi dahan-dahan at stable. Kapag masyadong bumaba ang supply na ito, iniisip ng katawan mo na may panganib. At kapag nakaramdam ng panganib ang katawan, naglalabas ito ng stress hormones, adrenaline at cortisol. Ang mga hormone na ito ay dinisenyo para gisingin ka, hindi para patulugin. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang biglang nagigising bandang alas 2 o alas 3 ng madaling araw, walang ingay, walang bangungot, walang malinaw na dahilan, gising lang, balisa, alerto. Ipinaliwanag ng mga functional medicine doctor na madalas itong nangyayari kapag naubusan ng e-fuel ang atay. Kapag nangyari iyon, hinahatak ng utak ang emergency alarm. Ang raw honey, kapag ininom sa maliit na dami bago matulog, ay nagbibigay sa atay ng eksaktong kailangan nito para maiwasan ang emergency response na iyon. Isang kutsara lang ang nagbibigay ng sapat na natural glucose para ma-stabilize ang blood sugar buong gabi nang hindi sobra ang insulin. Iyan ang susi, balanse. Ayon sa nutrition researcher na si Ron Fessenden, ang ganitong steady support ay tumutulong para manatiling kalmado ang utak, maiwasan ang biglang pagtaas ng adrenaline sa gabi, at masuportahan ang natural na paglabas ng melatonin. Ang melatonin ay hindi sleeping drug. Ito ay hormone ng dilim.
Lumalabas ito kapag pakiramdam ng katawan ay ligtas na itong bumitaw. Kung naranasan mo ng antok ka tapos biglang gising na gising ng walang dahilan, mahalaga ang paliwanag na ito. Kung may sense sa'yo ang sinasabi ko, ay type ang maya sa comments. Ang raw honey ay may mga trace minerals at natural compounds na sumusuporta sa nervous system. Hindi ito kumikilos tulad ng ordinaryong asukal. Iba ang galaw nito sa loob ng katawan, lalo na sa gabi. Iyan ang dahilan kung bakit ang processed sugar sa gabi ay nagpapagising, habang ang raw honey ay maaaring makatulong sa pagtulog. Alam ng katawan mo ang pagkakaiba. Hindi ito tungkol sa tamis. Ito ay tungkol sa signal. Isang kutsara lang ang nagsasabi sa utak mo. Walang kakulangan. Walang emergency. Maaari ka nang magpahinga. At kapag nag-relax ang utak, susunod ang katawan. Maraming taong gumagawa nito ng tama ang nagsasabing may kakaibang nangyayari. Hindi lang sila mas mabilis makatulog. Mas malalim ang tulog nila. Mas kaunti ang paggising. At pagdating ng umaga, mas malinaw ang isip, mas magaan ang pakiramdam, mas tunay ang pahinga. Kung namimiss mo nang gumising na talagang presko, I like ang video ngayon. Pero kailangan kong linawin ito. Hindi ibig sabihin na mas maraming honey ay mas mabuting tulog. Kapag sobra, pwedeng tumaas ang blood sugar, ma-activate ang digestion, at maistorbo ang pahinga. Kaya mahalaga ang dami. Mahalaga ang eksakto. Hindi ito panghimagas. Ito ay suporta. At sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko ng eksakto kung paano at kailan ito iinumin dahil kasing halaga ng dami ang timing. Manatili ka. Ngayon, makinig kang mabuti dahil dito sinisira ng marami ang resulta ng hindi nila namamalayan. Ang tamang bagay sa maling oras ay kayang burahin ang lahat. Hindi ito iniinom ng basta-basta. Hindi ito iniinom sa umaga. At hindi rin ito iniinom sa mismong paghiga mo. Mahalaga ang oras. Ang pinakamainam na oras ay 30 hanggang 45 minuto bago matulog. Hindi ilang oras bago. Hindi habang inaantok ka na pagkatapos mag-toothbrush. Kundi sa tahimik na sandali kung kailan nagsisimula ng bumagal ang katawan mo. Pinapayagan ng timing na ito ang atay na mag-imbak ng sapat na enerhiya para sa buong gabi nang hindi ginagising ang digestion o alertness. Kapag masyadong maaga, nawawala ang epekto bago pa magsimula ang deep sleep. Kapag masyadong huli, nananatiling aktibo ang katawan sa oras na dapat nagpapahinga na ito. Ito ang tamang punto. Isang kutsara lang. Iyon lang. Pwede mo itong inumin diretsyo sa kutsara, dahan-dahan, hindi minamadali. O ihalo sa maligambam na tubig, hindi mainit. Sinisira ng mainit na tubig ang mga kapaki-pakinabang na sangkap ng raw honey. Maligambam lang ang sapat. Huwag haluan ng asukal. Huwag lagyan ng lemon. Huwag ihalo sa alak. Hindi ito recite. Ito ay signal. Pagkatapos inumin, huwag nang mag-scroll sa phone. Huwag magbukas ng maliwanag na ilaw. Huwag muling stimulate ang utak. Hayaan mong makarating ang mensahe sa nervous system mo. Ipinaliwanag ng mga health expert na ang liwanag at stimulation pagkatapos ng sandaling ito ay kayang magpataas ng cortisol at sirain ang calming effect. Kaya pagkatapos inumin, magbagal. Idim ang ilaw. Bagalan ang paghinga. Ipaalam sa katawan mo na tapos na ang araw. Kung handa kang igalang ang prosesong ito at subukan ito ng tama sa loob ng 3 gabi, ay type ang via sa comments ngayon. Mas mahalaga ang consistency kaysa bilis. Maaaring wala kang maramdaman agad sa unang gabi. Normal iyan. Kailangan ng katawan ng oras para pagkatiwalaan ang signal. Sa ikalawa o ikatlong gabi, maraming tao ang nakakapansin ng banayad pero malakas na pagbabago. Mas madali ang pag-idlip. Iba ang pakiramdam ng paggising. Hindi parang drug. Hindi mabigat. Kundi tunay na pahinga. Ganyan dapat ang natural na tulog. Huwag dagdagan ang dami kung walang instant na resulta. Hindi mas mabuti ang mas marami. Maaari pa itong sumalungat sa'yo. Hayaan mong natural na tumugon ang katawan. Kung pinahahalagahan mo ang malinaw at tapat na gabay kaysa sa sobra-sobrang pangako,
i-like ang video at mag-subscribe sa Gintong Sustansya, dahil ang channel na ito ay para protektahan ang kalusugan mo, hindi guluhin ito. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung anong mga pagbabago ang maaari mong mapansin sa loob lang ng ilang araw. At kung bakit ang mga pagbabagong iyon ay senyales na ang katawan mo ay sa wakas gumagawa na ng eksaktong paraang idinisenyo para rito. Kapag ginawa mo ito ng tama, may nagsisimulang magbago, hindi malakas, hindi dramatiko, kundi sa paraang halos hindi pamilyar. Ang unang napapansin ng marami ay hindi ang mas mabilis na pagkatulog. Ito ay ang pagbitaw. Yung sandaling dati ay nilalabanan ng katawan mo ang tulog. Biglang lumalambot. Bumabagal ang paghinga mo nang hindi mo pinipilit. Bumababa ang balikat mo. Humihinto ang pagtalo ng isip mo mula sa isang alalahanin papunta sa iba. Hindi ito imahinasyon. Iyan ang nervous system mo na sa wakas ay kumakalma. Sa ikalawa o ikatlong gabi, mas mabilis na kadalasang dumarating ang tulog. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil hindi na kailangang manatiling alerto ng katawan mo. Madalas sabihin ng mga tao, "Hindi ko na nga namalayang nakatulog na pala ako." Kung gusto mo ulit maranasan yon, ay like ang video ngayon. May isa pang tahimik na pagbabagong nangyayari sa kalagitnaan ng gabi. Mas kaunti ang paggising. Ang mga biglaang paggising ng alas 2 o alas 3 ng madaling araw ay unti-unting nawawala. At kung sakaling magising ka man sandali, muli kang nakakatulog, walang kaba, walang rumaragas ang isip. Ganito ang itsura ng stable na blood sugar at mababang cortisol sa gabi. Hindi na nagpapatunog ng alarm ang katawan mo. Sa ikatlo o ikaapat na gabi, maraming tao ang nakakaranas ng mas malalim na tulog. Hindi mas mahaba kundi mas malalim. Dito nangyayari ang tunay na pag-aayos ng katawan. Sa panahon ng deep sleep, nililinis ng utak ang mga dumi. Nakakabawi ang mga kalamnan. Bumabalik sa balanse ang hormones. Kumakalma ang inflammation. Ito ang klase ng tulog na nagpaparamdam ng kaibahan sa umaga. Nagigising ka at may pakiramdam na mas magaan. Mas malinaw ang isip. Hindi ka nagmamadaling bumangon pero hindi ka rin hirap na hirap gumalaw. Kung namimiss mo nang gumising ng walang bigat sa katawan, ay comment ang gusto egi. Isa pang nakakagulat na pagbabagong napapansin ng marami ay emosyonal. Ang mas maayos na tulog ay nagdadala ng emosyonal na katatagan. Mas kaunting iritasyon. Mas kaunting anxiety sa gabi. Mas kaunting tensyon sa araw. Ipinaliwanag ng mga sleep expert na ang deep sleep ay nagre-regulate ng emosyonal na pagproseso. Kapag gumaganda ang tulog, kadalasang sumusunod ang mood. Kaya sinasabi ng marami, "Parang bumabalik na ulit ang sarili ko." Kung tumama sa iyo ang pangungusap na yan, ay comment ang laya. Pero makinig kang mabuti. Nangyayari ang mga pagbabagong ito dahil sinusuportahan ang katawan, hindi pinipilit. Hindi ito sedative. Walang antok na parang gamot. Walang ulap sa isip. Walang dependency. Tunay na pahinga lang. Iyan ang palatandaan na gumagana ito. Kung makaramdam ka ng pagod sa unang 1 o 2 araw, huwag kang mataranta. Iyan ay senyales na humahabol ang katawan mo. Madalas, ang paggaling ay nagsisimula sa pag-release. Hayaan mong mag-unfold ang proseso. At tandaan, hindi ito tungkol sa perpektong tulog. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng balanse. Sa susunod na bahagi, kailangan kong ipaliwanag ang isang napakahalagang bagay, sino ang hindi dapat gumamit ng paraang ito, at kung bakit ang pagwawalang bahala sa babalang iyon ay maaaring magdulot ng problema sa halip na ginhawa. Huwag mong laktawan ang susunod na seksyon. Manatili ka. Ngayon, kailangan nating bumagal at maging tapat, dahil dito pumapasok ang responsibilidad. Hindi lahat ng paraan ay para sa lahat. At ang pagbabaliwala sa mga babala, kahit natural pa, ay maaaring makasama kaysa makatulong. Mahalaga ito. Kung ikaw ay may hindi kontroladong diabetes, maaaring hindi para sa iyo ang paraang ito nang walang gabay ng doktor. Kahit ang natural na asukal ay maaaring makaapekto sa blood glucose,
at hindi kailanman dapat isugal ang pangmatagalang kalusugan kapalit ng tulog. Kung hindi ka sigurado sa antas ng blood sugar mo, huwag manghula. Magpa-test. Magtanong. Maging maalam. Kalusugan mo ang inuuna. Kung pinahahalagahan mo ang katapatan kaysa hype, ay comment ang isalamat. Kung may kilala kang allergy sa honey, huwag itong subukan. Walang benepisyo ang mas mahalaga kaysa sa panganib ng reaksyon. At kung inilagay ka ng doktor sa mahigpit na sugar avoidance plan, lalo na dahil sa medikal na dahilan, hindi ito ang oras para suwayin yon. Ang innatural ay hindi ibig sabihin ay walang panganib. Ibig sabihin nito ay makapangyarihan, at ang makapangyarihan ay nangangailangan ng respeto. May isa pang grupo na kailangang mag-ingat, ang mga nakakaranas ng acid reflux o discomfort sa tiyan sa gabi. Ang pag-inom ng kahit ano bago matulog ay minsan maaaring magpalala ng sintomas. Kung ikaw yon, pakinggan ang reaksyon ng katawan mo. Hindi ito tungkol sa pagpilit ng solusyon. Ito ay tungkol sa pakikinig. Kung may pakiramdam na mali, itigil. Walang paraan na dapat magdulot ng hindi komportable o pagkabalisa. Ang tulog ay tungkol sa kaligtasan. At laging nagsasabi ng totoo ang katawan mo. At tandaan din, ang paraang ito ay hindi kapalit ng payong medikal. Kung ikaw ay umiinom ng sleep medication, huwag basta itigil. Dapat dahan-dahan at may sapat na kaalaman ang anumang pagbabago. Sang-ayon ang mga health expert na ang layunin ay suporta, hindi bigla ang pagbabago. Kung pinahahalagahan mo ang responsableng gabay, I like ang video ngayon. Umiiral ang channel na ito para protektahan ka, hindi para itulak sa mga uso. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko kung paano mo pa masusuportahan ang paraang ito ng natural, para mas gumana ito, nang hindi nagdadagdag ng komplikado o delikadong bagay. Ngayong alam mo na kung ano ang inumin at kung sino ang dapat mag-ingat, pag-usapan naman natin kung paano palakasin ang epekto at gawing tunay na makabuluhan ang paraang ito. Dito madalas pumalya ang marami. Iniinom nila ang isang kutsara, tapos itinutuloy lang ang dati nilang gawain, umaasang perpekto agad ang tulog kinagabihan. Pero ang tulog, tulad ng katawan, ay tumutugon sa pattern, kapaligiran, at mga senyales. Una, ang kapaligiran mo. Ang kwarto mo ay dapat nagsasabing oras na para magpahinga, hindi oras ng stimulation. Idimang ilaw kahit isang oras bago matulog. Mas malambot ang ilaw, mas kumakalma ang nervous system. Ang maliwanag at matapang na ilaw, lalo na mula sa mga screen, ay niloloko ang utak na isipin na araw pa. At kapag iniisip ng utak na araw pa, hindi ka makakapasok sa malalim na tulog. Sunod, mga screen at devices. Itabi na ang mga ito. Walang scroll. Walang check ng messages. Walang late night notifications. Pinipigilan ng artificial blue light ang melatonin, ang mismong hormone na kailangan ng katawan mo para makatulog. Kung naranasan mo nang manatiling gising ng mas matagal dahil lang sa phone, alam mo na ang ibig kong sabihin. Temperatura, tahimik pero mahalaga. Ang bahagyang malamig na kwarto ay senyales sa katawan na oras na para magpahinga. Kapag masyadong mainit, hirap mag-relax ang nervous system. Kapag masyadong malamig, magigising ka sa panginginig. Sinasabi ng mga eksperto na ang 18, 20 degree nu ay ideal, pero pakinggan mo ang katawan mo, mahalaga ang comfort. Caffeine at alcohol, mga palihim na kalaban. Ang caffeine, kahit ininom sa hapon, ay pwedeng manatili sa katawan at sirain ang malalalim na yugto ng tulog. Ang alcohol naman ay maaaring magpaantok sa umpisa, pero sinisira nito ang restorative sleep sa kalagitnaan ng gabi. Kung gusto mo ng totoong resulta, iwasan ang 2 sa mga oras bago matulog. Maliliit na gawi, malaking epekto. Kahit maikling lakad o banayad na stretching sa maagang gabi ay nagbibigay ng senyales sa katawan na tapos na ang araw. Sinasabi ng maliliit na kilos na ito sa nervous system mo. Ligtas ka na. Maaari ka nang magpahinga. Kapag pinagsama mo ang mga gawin na ito sa isang kutsarang honey, malaki ang pagbabago. Mas natural ang pag-idlip.
Bumababa ang paggising sa gabi. Bumabalik ang deep sleep. At sa umaga, pakiramdam mo ay buo, hindi groggy, hindi mabigat, kundi buhay, malinaw, at may enerhiya. Kung handa ka nang ipatupad ang mga pagbabagong ito, I like ang video at I comment ang ihanda niyay. Tandaan, hindi ito mahika. Ito ay biology. Suportahan mo ang katawan mo at tutugon ito. Baliwalain mo ito at mananatiling mailap ang tulog. Ang huling kabanata. Sa susunod at huling bahagi, ipapaliwanag ko kung bakit gusto ng katawan mong gumaling at kung paano mo tuluyang makakamit ang kapayapaan sa tulog. Huwag mo itong laktawan. Ito ang bahaging nag-ugnay sa lahat. Ngayon, narito na tayo sa huling kabanata. Dito nagtatagpo ang lahat ng pinag-usapan, at gusto kong makinig kang mabuti dahil ito ang matagal nang sinasabi ng katawan mo. Gustong gumaling ng katawan mo. Gusto nitong ayusin ang sarili habang ikaw ay natutulog. Gusto nitong pakawalan ng stress, ibalik sa balanse ang hormones, ibalik ang enerhiya, at ihanda ka para sa susunod na araw. Pero hindi nito magagawa iyon kapag pakiramdam nito ay hindi ligtas, kulang sa suporta, o parang nagugutom. Iyan ang dahilan kung bakit napakahirap ng tulog. Iyan ang dahilan kung bakit gabi-gabi ay frustrado ka, pagod, at minsan ay nawawalan na ng pag-asa. Ang lahat ng tinalakay natin sa video na ito ay hindi trick. Hindi ito hack. Isa itong paraan para sabihin sa katawan mo, ligtas ka ng magpahinga. Isang kutsara sa tamang oras. Tamang kapaligiran. Mga suportang gawi. Iyan lang ang kailangan para hayaan ang katawan mong gawin ang matagal na nitong gustong gawin, gumaling. Kapag sineryoso mo ito, makikita mo ang malalalim na pagbabago. Mas mabilis kang makakatulog. Mas kaunti ang paggising. Mas malalim at mas restorative ang tulog. Gaganda ang mood mo. Babalik ang enerhiya. Liliwanag ang isip mo. At ito ang pinakamahalagang bahagi, pangmatagalan ito. Hindi ito pil na kakapitan mo. Hindi ito pansamantalang solusyon. Ito ay senyales sa katawan mo na bumalik sa natural nitong ritmo. Ngayon, huminto ka sandali at isipin mo kung ano ang ibig sabihin niyan sa buhay mo. Isang katawan na gumagaling habang natutulog. Isang isipan na tunay na nagpapahinga. Mga umagang hindi na parang laban. Hindi lang ito tungkol sa tulog. Ito ay tungkol sa kalusugan mo, enerhiya mo, kasiyahan mo, at kalidad ng buhay mo. Kung tumutugma ito sa nararamdaman mo, I comment ang Laya. Sabihin kung saan ka nanonood. Ibahagi ang intensyon mong subukan ang paraang ito. Dahil kapag nag-commit ka, napapansin iyon ng katawan mo. At huwag kalimutan. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya. I like ang video. I on ang notification bell. I share ito sa isang taong hirap sa tulog. Ang kaalaman ay nagiging makapangyarihan lang kapag ina-apply at ibinabahagi. Tandaan, ang tulog ay hindi luho. Hindi ito optional. Ito ang pundasyon ng kalusugan mo. At ngayon, hawak mo na ang mga kasangkapan para sa wakas ay maibigay sa katawan mo ang kailangan nito. Gustong gumaling ng katawan mo. Gusto nito ng pahinga. Gusto nito ng pag-aayos. At ngayong gabi, sa isang simpleng kutsara, maaari mo nang simulang ibigay iyon. Ito ang sandali mo. Gawin mo itong mahalaga.